Una-una, ano bang tingin mo rito sa attorney doon sa confrontation basically na nangyari, no? Basically between these two senators and Bryce Hernandez. Ano bang nakita niya naging ano? Kumbaga may napatunayan ba yung dalawang senador na mukhang safe na sila or not necessarily? Una, tingin ko hindi pa naman, 'di ba? Meron silang narrative na gustong palabasin kanina. Obviously, gusto nilang i-discredit itong taong kausap nila. At yung mga ibang tanong na ni-raise sila kanina, hindi lang kay Engineer Bryce Hernandez, pero sa mga ibang mga resource persons, obviously clearly intended para ma-exonerate na sila. Halimbawa, yung tungkol dun sa hindi daw naman sila nag-meet, di ba? Nitong isang, nakalimutan ko pangalan ng yung babae. Supposedly, yun daw nagdala ng pera. Mina Jose. Yun, si Mina Jose, na hindi daw sila nag-meet. Di ba? Tapos, doon namang sa isang banda, yung mga tanong nila directly kay Bryce Hernandez, obviously intended na i-question yung kanyang kredibilidad bilang witness. Pero sa dulo, tingin ko wala namang conclusive sa usapin na ito. Lalo na yung kanilang possible involvement dito. Hindi lang naman ang titingnan dyan yung testimonya ng isang tao. Meron pa rin dapat forensic examination ng aktual na mga papeles, including yung mga naging source ng supposed insertions na ginawa nila. Na actually, in-identify ni Senator Ping Lacson. Yung 300 million na supposedly insertion ng 2025 budget and yung 600 million na supposedly naman ay nasa 2023 unprogrammed fund. So, simula pa lang ito ng investigasyon and I think it's too early para mag-celebrate either camp. But definitely, kung ako sila, isipin ko naka-score ako dito, which actually sa tingin ko, yun yung problema sa buong prosesong ito at buong investigasyong ito. Napaka irregular at napakalabo na sa isang investigasyon na ginagawa ng Senado, yung dalawang senador na kasama sa investigasyon, iniimbestigahan sila dahil napangalanan sila ng isang testigo, ay nandun sila participating actively in the investigation, nagpipresent ng kanilang sariling ebidensya. Halimbawa, yung kay Sen Joel kanina, yung kanyang pinakitang para how-to video kung paano daw mag-fake ng secret chat. O tapos, itong kanilang pag-grill, halos pagka-cross-examine dito sa mga testigo, napaka-inappropriate nun eh. Under investigation kayo, pero ito kayo, nagpa-participate essentially as investigators dito sa sitwasyong ito. At ultimately, kung magkakaroon ng committee report yan, boboto sila doon. Magboboto sila to approve or to disapprove. So, diba, parang paano ka makaka-expect ng credibility o ng impartiality sa isang investigation na yung mga taong iniimbestiga ay bahagi nung nag-iimbestiga? Parang ano yan eh. Kung baka nagsumbong ka sa pulis, tapos yung sinusumbong mong gumawa ng krimen, pulis din. At bukod doon, nakaupo doon sa panel na pinagbibigyan mo ng inyong testimonya at ebidensya at binabara-bara ka habang ikaw ay nagte-testify. I mean, hindi mo dapat ginagawa yon for the simple reason na nako-compromise yung integrity nung proseso. In fact, kung hindi man lang sila, hindi naman sila dinisallow nung chair. Wala naman naging motion na gano'n. Pero, hindi ba parang kahihiyan na lang on your part? Ako, tanong ko na lang, ganito, wala ba man lang sila kaibigan na senador na yun na lang ang kanilang i-feed para depensahan sila? Kailangan ba talaga sila mismo? Pero siguro, yun nga, patay na ang delikadesa sa bansang ito. Matagal nang nakalibing. Kaya hindi nakataka at hindi na nakakagulat yung ganitong klaseng asta ng mga taong kahit na mataas na posisyon ang hinahawakan sa Senado. Pag ganyan ba, ano ba yung dapat na, yung mas maganda or ideal na proseso na sinunod? Dapat ba nag-inhibit yung dalawa? Ganun ba yan? Sa tingin ko, oo. Unang-una, very, very clear. Kung ikaw ay bahagi ng investigasyon,
I mean, rightly or wrongly, hindi pa tayo naghuhusga dito kung talaga bang totoo ang mga aligasyon na laban sa kanila. Pero lumabas ang pangalan mo at meron ngayong investigasyon na ginagawa ang Senado na ikaw ay miyembro. Hindi ba parang bilang delikadesa, bilang pagkilala at pagsisikap itaguyod yung pagiging independent at impartial nitong investigasyon na ito, huwag ka nang makialam. Diba? Mag-hands off ka na. Kasi the moment na, eto nga, ginawa nila kanina, ikaw ay nag-participate actively, nagtanong ka, nag-present ka, at obviously, ang slant at ang angulo ng iyong presentation ay wala akong kasalanan. Parang, kagad-agad nagiging questionable yung magiging resulta nitong investigasyon na ito. Nag-tweet ako about it kanina. Ang nakakatawa, may isang tao na nag-comment, tinag si Senator Ping Lacson. Napakaging sumagot siya. Ano sabi? Ang paliwanag ni Senator Ping Lacson, kasi daw, ina-uphold niya yung right ng isang akusado to confront yung kanyang accuser. Tama naman yung prinsipyong yun. Pero mali yung i-apply sa sitwasyong ito. Yung right na yun, nag-a-apply kapag meron ng trial. Di ba? Meron ng judge. At at yung magkabilang panig ay merong pagkakataon not only to present yung kanilang ebidensya, pero i-question yung ebidensya at yung mga witnesses na pinipresent ng kabilang panig. Ito, wala pa tayo doon eh. Nandun pa tayo sa investigation phase eh. Kaya nga ang aking analogy dito, parang mga pulis na nag-iimbestiga, tapos yung ini-interview yung testigo, ang tinuturo isa doon sa mga pulis. Yan pong katabi nyo na patrolman, yan po yung bumaril eh. Tapos siya yung nakaupo doon, nag-iimbestiga. I mean, di ba? Parang napaka klaro naman at napakalinaw na sa ganong klaseng sitwasyon, nag-iimbestiga pa lang tayo, nandun na yung taong iniimbestigahan, yung taong inaakusahan. Paano, isipin mo yung level ng intimidation na pwedeng i-apply ng isang senador sa isang witness. Ako naging member ako ng House of Representatives. At sa mga hearing na ginagawa, kapag nagpatawag ng mga resource persons, talagang yung power imbalance sa pagitan ng House member at ng resource person ay napakalaki. Diba? Kayo nagpapatakbo nitong prosesong ito eh. Pwede niyo pa-cite in contempt yung taong nagsasalita kung tingin niyo nagsisinungaling na ginawa kanina. Actually, dun sa mga ibang mga witnesses, kasama na si Curly Discaya kasi huling-huli. Pinakontempt. Pero bukod doon, yun lang sitwasyon na ikaw ay senador, member ka ng committee, itong mga taong ito ay pinatawag lang nyo, pwede mong dalin yung questioning sa anumang lugar na pwede mong dalin. Kapag meron kang sinabi na pambabara o pangsalungat dun sa testigong yun, hindi sila makakasagot, hindi sila makakapalag dahil ikaw yung senador eh. Ikaw yung member ng committee. Isipin mo yung ganong level of intimidation na pwedeng i-apply sa ganyang klaseng testigo na nasa investigative phase ka pa lang. So, very irregular yung nangyaring investigation at hearing sa Senado kanina, given yung circumstances. It's very difficult to disagree with you, Attorney Barry. No? Kanina rin, pinapanood ko yung hearing na yan, isang napansin ko rito. Kung ganito yung headline, it would have been an absurd headline. Jinggoy and Joel Villanueva exonerate selves after confronting ex-DPWH whistleblower. Kasi parang sila nag-exonerate sa sarili nila eh. Kasi sila rin nagtatanong at pinaluwa doon sa kanilang kausap para sabihin na, teka, sila nagko-controvert, di ba, ng mga aligasyon laban doon sa kanila. So, yun ang medyo napansin kong hindi ganun kaganda. And yun nga, mukhang hindi rin ganun ka-conclusive yung pag-exonerate nila sa sarili nila. Dahil nga, mismo sa Senator Ping nagbanggit eh, no? Okay, if I'm not mistaken, di ba, yung binabanggit niya kay Senator Joel, di ba, sabi niya, ito yung GAA. O nasaan dyan yung sinasabi mong mga proyekto, wala pala doon, no? Nasaan program funds. Tama ba? Nasaan program funds? Tama. 600 million. Tama. Pero yung kay Senator Jinggoy, nakita, hindi ba? Yung items. Insertion. At umabot doon sa halagang binanggit ni Bryce Hernandez. So, kumbaga, at the very least, may something na dapat silipin. Ang isa ko rin napansin nung kanina, I don't know kung napansin nyo rin, Attorney Barry, no?
parang nagkulang yata sa pag-grill yung ilang mga senador dito kay Henry Alcantara na tinutukoy na boss ni Bryce Hernandez. Ako naman hindi ako completely naniniwala so far dun sa mga niluluwang impormasyon nila Bryce Hernandez at saka isa yung JP Mendoza ba yung isang engineer. Yung Mendoza, oo. Kasi harata naman meron silang script no? Puro utos sa amin ni boss. Kumbaga mukha silang mic na utosan lang Ang mukhang linya naman ni Henry Alcantara, teka, kumilos ko yun ang hindi ko alam. Hindi ba? Parang naggagagawa naman tayo dito, di ba? Nagmumukha tayo nga. Pero parang naman yun, sa totoo lang, di ba? Tama. Pero sabi ko, ba't parang wala yata nagtanong kanina, teka, paano yung larawan ni Senator Jinggoy na ang daming pagkakataon kasama niya si Henry Alcantara? Kasi to me, that was crucial. Di ba doon sa binanggit ni Bryce Hernandez sa House, hindi niya masasabing meron siyang yun siya talaga nakakita, 'di ba? Nung pagpapalit ng pera kung meron, 'di ba? Kung he was testifying about something that he thought, yun lang alam niya, hindi ba? Pero kung gusto mong tumbukin yun, hindi ba dapat pinursu yung level ni Henry Alcantara, kilala mo ba to, ganyan-ganyan. Pero hindi ko napansin kanina sa hearing yun Parang ito sa glaring omission, don't you think? Agree ako. Parang, again, yung sense na merong hesitation, maski yung mga ibang senador, na talagang diinan yung mga katanungan na maaring tumama doon sa kanilang mga kasama, very, very evident kanina. Kasi tama ka napaka-obvious na follow-up question nun Given na madami nang lumabas ng mga ebidensya na magkakilala sila. Diba? So, yung exploration ng actual na relationship nila, gaya nung ginawa ni Congressman Chel Jokno, doon sa pag-grill niya kay doon sa donor ni Chis Escudero, Lawrence Lubiano, 'di ba? Na very very clear na establish niya through questioning na close sila, magkaibigan, best friend, etc. Dapat ganoon sana 'di ba? Itong ma-explore. Ano ba actually yung extent nung relationship ni Senator Jinggoy dito sa mga ito? Kung ganun, sama na rin natin si Senator Joel Villanueva kasi may mga picture sila sa boat, di ba? May mga picture silang magkakasama. So dapat na-explore yun. Pero tingin ko nga, bukod dun sa intervention ng dalawa, at siguro hindi rin nakatulong na nandun sila present, mahirap naman na ba magtatanong ka tungkol dito sa mga katabi mo. Di ba? Kasama mo sa panel. And yun talaga yung yun talaga yung naglagay sa alangan noong buong investigasyon na ito dahil paano ka magkakaroon ng maayos na investigasyon na parang nakabantay, nakatutok doon yung dalawang senador na iniimbestiga. At dadagdag ko pa, hindi lang as interrogator o cross-examiner, pero also as witness kasi nagtitistigo din sila nagme-make sila ng mga statements Gumagawa din sila ng mga presentasyon 'di ba? Na para kumbaga bukod sa interrogator sila at nagtatanong sila rin ay resource person. Nagpo-provide din sila ng impormasyon. And obviously, malinaw na ang kanilang pakay, ang kanilang intensyon, ang kanilang gustong tumbukin ay wala kaming kasalanan.